Naranasan mo na bang kabahan habang nakapila sa airport kahit alam mong wala ka namang bawal na dala? Yung pakiramdam na parang laging may mali kahit check naman ang lahat. Hindi ka nag-iisa. Customs anxiety ang tawag dyan. Pero ang totoo, hindi mo na kailangan mangamba dahil ang iyong karapatan may direktang linya na ngayon. Titiyakin natin ang kaba mo mapapalitan ng kumpiyansa. Dito sa Isumbong kay Commissioner. Boarding pass, check. Passport, check. Maleta, handa na. Excited ka sa biyahe pero habang nakapila sa Bureau of Customs, napalitan ang iyong pananabik ng pangamba. Kahit wala ka namang ginawang masama, tila may kung anong kaba. Hindi ka nag-iisa. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, normal lang na makaranas ng tinatawag na customs anxiety sa tuwing dadaan sa inspeksyon, lalo na sa first-time travelers at OFW families. Normal naman talaga yan eh. Human nature. Ano? Unang-una, iniisip niya baka may gawing mali yung taga-customs, baka plantahan siya ng mali. Di ba? Yan ang kaba mo rin. No? Yes po. Or pangalawa, baka meron kang nagawa na di mo alam. Baka yung bagahe mo meron na sumiksik dyan na isiniksik na di mo nalalaman. Opo. Or habang bumabiyahe ka, baka yung bag mo nasingitan yun. Ano? Pero bukod sa bugso ng damdamin, may ambag din ang naging karanasan ng kapwa natin biyahero. Ang mga kontrobersya tulad ng tanimbala noon, nag-iwan ng malalim na bakas ng takot at kawalan ng tiwala sa publiko. Yes, takot talaga. Hindi maiwasan. Kasi di mo, kahit kapapilpino mo, titirahin ka patagpo. May iba naman hindi makalimot sa sariling karanasan. Minsan nang nasita kahit walang kasalanan, kaya't lagi nang nag-aalangan sa tuwing dumadaan sa inspeksyon. Opo, isang beses yung first time ko po. Nung naglagay po ako dito ng Colgate, tinanggal ko. Tapos isinurrender ko na lang para hindi na ako magbaklas ulit ng gamit. Ngunit alam nyo ba na sa aspeto ng operasyon, ginagamit ng BOC ang tinatawag na behavioral observation. Bahagi ito ng kanilang risk profiling kung saan sinasanay ang mga customs officer na mag-obserba ng kakaiba o labis na pagkabahala, gaya ng sobrang pagpapawis o pag-iwas sa tingin. Dahil maaari itong maging senyales ng pagtatago ng mga ipinagbabawal na gamit o smuggled goods. Sa kabila nito, tinitiyak ng customs na may mga sistemang nakalatag para protektahan ang bawat biyahero. Sa ilalim ng mga bagong guidelines, inaatasan ng mga tauhan na maging magalang at profesional upang mabawasan ang kaba ng publiko. Sa tamang proseso, 2 personnel lamang ang dapat magsagawa ng inspeksyon. Hindi ka dapat napapalibutan o sinisindak. Kami naman sa BOC, again, yung mga tauhan namin, pinipilit nating maging mas maganda yung dating nila sa mga pasahero. Ngayon, may mga procedures naman kasi talaga kung paano ang tamang pagtatanong dun sa mga pasahero, kung ano rin ang tamang procedure dun sa pag meron ng inspection upang hindi naman ma-insulto o ma-offend yung mga pasahero pag sakaling nasita sila. Pero paano kung pakiramdam mo ay napag-initan ka at gusto mong i-record ang pangyayari? Paalala ni Commissioner, bawal mag-video sa loob ng terminal. Mahigpit dyan hindi lang sa Pilipinas. So, ikaw mismo bilang pasahero, sa immigration pa lang, hanggang paglabas ng customs, hindi ka pwedeng Bawal pakuha ko. po. Bawal yun. Huwag silang magalit, bawal talaga yan. Huwag silang mag-alala, may CCTVs naman doon. So, covered kung ano nangyayari doon. And then, may mga body-worn cameras yung mga tauhan natin. That's more than enough to record kung ano yung nangyayari. Paliwanag din ni Commissioner Nepomuceno, hindi lahat ng bagahe ay binubuksan. Nilinaw din ng BOC na hindi sila sadyang nagbubukas ng balikbayan boxes para lamang mang-abala.
Ito ay bahagi ng standard na inspeksyon sa pamamagitan ng X-ray upang masiguro ang seguridad ng lahat. Ngunit hindi rin ito random. Mayroong profiling at intelligence reports na sinusunod ang mga tauhan ng customs para matukoy ang mga kahinahinalang kargamento. So we're doing our best to be as friendly as possible, but then again, we will act on specific apprehensions based on intelligence reports or profiling. Sino yung mga mukhang merong kargang illegal drugs o commercial goods. Isinusulong din ang pagkakaroon ng hiwalay na inspection areas upang mapanatili ang dignidad at privacy ng bawat pasahero, malayo sa mapanghusgang tingin ng mga marites o osisero. Alam mo naman sa Pilipino, ang daming osisero eh. Di ba? Yung habang sinisita yung isa, nanonood yung iba, pangit naman yon. So pinapagawa namin ng separate or isolated areas kung sino yung mga dapat 100% inspection yung bagay. Paliwanag din ni Commissioner Nepomuceno, hindi sa lahat ng pagkakataong may nakumpiska sa'yo ay mauuwi agad sa demanda. Upang maging kampante at maiwasan ang abala, mahalagang sundin ang mga hakbang mula sa BOC official guidelines. Una, mag-declare ng tama sa iyong e-travel system. Pangalawa, alamin ang mga exemptions. Ang mga gamit na may halagang 10,000 piso pababa ay karaniwang duty-free. At pangatlo, para sa mga first-time travelers, magdala ng mga kaukulang dokumento para sa mabilis na verification. Magkano ang dapat ipasok at hindi dapat ipasok na pera, yung mga halaman, prutas, mga karne, mga gano'n, no? Pag alam nilang wala silang ginawang ganong violation, bawas yung kaba nila, no? Puntahan nila talaga yung website din naman namin, no? Para makita nila kung ano yung mga karapatan nila para mabawasan yung kabalan. Maaring hindi mawala ng tuluyan ng kaba, pero pwede itong palitan ng kumpiyansa. At kung mabiktima ng maling akala, huwag manahimik. Isumbong kay Commissioner. Dahil sa customs, walang maliit o malaking reklamo pagdating sa karapatan ng bawat biyaherong Pilipino.